Palakpakan natin si DJ Marks. Yun. Oh, yan. Ang sound effects, guys. Sir, magandang araw sa'yo. Idol. Rock and roll. Rock and roll. So, paano ba natin sisimulan? Unfiltered to. Unfiltered. Hindi siya scripted. And bago natin ipuntahan yung mga episode natin, gusto ko muna ikaw kamustahin. Kamusta ka ba, sir? Ilang taon tayo hindi nagkita ng personal? Graduate kami ng 2000, ano kami sir 17? 2017? 2017. Class 2017 yata. 6 years? Class, sir? Class? Matatag. Class Matatag. Shout out to Class Matatag dyan. Kung alam nyo kung saang class kayo. Sana lahat nakatawid na ng tulay. Yun, sana nakatawid na ng tulay. Shout out sa mga taga-Indang dyan. Meron akong nakilala na sino ba to? Chaos yun. Chaos company, shout out sa inyong lahat dyan. And ano pala, belated happy birthday to Jomar. Yung panganay ko. Yan. So shout out sa'yo. Sana mag-follow ka dito sa Spotify natin. And i-guess kita kasi nabalitaan ko na rock and roll ka rin daw. So susunod na episode yan. Sa mga nakikinig ngayon and makakapanood na nito. Yun. Tumatawid ngayon po guys, tumatawid na tayo to our video format platform. Tinatry na nating tumawid dun po sa YouTube, no? And na-try din tayong mag-Facebook Live nitong nakaraang episode. So, natutunan natin kung ano yung mga dapat nating i-adjust and everything. And then, yung mga nag-previous guests sa atin, thank you very much sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin maaabot ito. And I would like to say na nasa 1,500 followers na tayo sa Spotify. So, isang iced tea. Iced tea lang to, iced tea. Shot puno. Thank you very much. Mag-iced tea kami ngayon na may chaser. Thank you for your support. Hindi ko akalain na sobrang ganun ang pupuntahan natin. And to celebrate that, for this episode, this is a very special episode kasi kasama ko si DJ Marks. And nag-sponsor siya ng iced tea. Hindi na natin papakita yung brand pero sa bote pa lang alam nyo na may presyo to. And merong chaser na, hindi chaser, juice. May iced tea na may juice. Yun. And also, excited na ako. Sabihin ko na, mamaya na siguro, no? Hindi, sige, sabihin na natin. Si DJ Marks po, mga kaibigan, ang very first patunay na meron ng sponsor ang Buhay Rock and Roll ang podcast show. So, ayun, i-sponsoran niya tayo, gagawa niya tayo ng t-shirt. Ng parang Buhay Rock and Roll na may tatak dito na t-shirt. Kasi, kung hindi nyo na itatanong, meron siyang, i-follow nyo, ihanapin nyo sa Facebook, ang pangalan is Tinta Imprenta. Tinta Imprenta. Ano lang yun, 2 words, eksakto, Tinta Imprenta. Hanapin nyo siya and like that Facebook page. Nag-print sila, di ba? Right? Ano bang mga, sir? Ano yung mga piniprint nyo? Parang silk screen. Silk screen, kami ng guys. t-shirt. Mamaya magbibiro ako since nasa YouTube na tayo, papakita ko sa inyo. Meron siyang machine dito na na malaki, guys. Circular. Circular. Anong tawag dyan, sir? Circular print, silk screen printing. Circular silk screen printing. Yan. Ang laki ng makina. And yun nga, tayo yung isa sa mapalad na show. Nakita nyo naman, guys, di ba? Very thankful talaga tayo. And yun nga, maraming salamat talaga, sir. Idol na i-sponsoran tayo. Bibigyan niya tayo ng first numbers of shirts na pwede natin gamitin sa mga shows natin. So, yung mga mag-guest na mga susunod, yun, I'll try my best na magkasya sa inyo yung sizes na magiging available para meron kayong shirts. And yun, secondarily, to sell it para magkaroon din ng additional funding. Kasi nakita nyo, lumalabas na ang Buhay Rock and Roll. Hindi lang siya nasa studio. Dumadayo na siya ngayon. So, para may panggas tayo mga
mga kaibigan dyan. And i-shoutout natin, si Kuya nga pala, si Kuya DJ Marks din pala yon. So sa mga kuya dyan na ate, shoutout sa inyo. Yan. Walang tinagmatikas. Yun, ang kanyang club. Correct. O, shoutout mo, sir. Baka meron kang gusto i-shoutout dyan ng mga kasama mo dyan. Baka masunog. Anyway, basta sana kayong mga kuya dyan, tsaka mga ate, yun, supportahan nyo siya, i-like nyo tong episode namin na to, supportahan nyo sana siya. Yun. And marami tong ginagawa, isa tong Lodi, alam nyo kung bakit, kasi hindi lang yun yung dahilan, no? But I cannot stress enough how thankful I am na siya yung mag-sponsor dun sa ating t-shirt. Yan. Kinalendaryo ko talaga na I really want to go here. No, para makita kita, sir, at the same time makakwentuhan kita, makapag-podcast tayo together, and at the same time to give thanks doon sa tulong na ibibigay mo in terms of pag-iimprenta. At the same time, ang saya kasi din ng feeling na after 6 years nakita ulit tayo. Guys, ganito in a very short period of time, hindi kami talaga ganun, talaga parang nag-bonding, di ba? Pero parang 2 weeks period of time na nagkasama kami sa isang activity. Para kaming ang tagal na namin magkakaibigan sa Facebook. Batang 90s eh. Batang rock and roll din kasi itong si DJ Marks. Nagdi-DJ siya because mamaya pag-usapan natin bakit ko siya tinawag na DJ. And at the same time yun nga. Pero yun nga, sa Facebook nagkakamustahan kami and everything. Iba yung kung batang 90s ka rin, iba rin yung iba yung nakikita talaga di ba? Iba yung nagkakamustahan, nagkakadaupang palad So, pinuntahan ko talaga siya dito sa Indang, Cavite para lang makamusta siya and everything kasi yun nga, masaya na it's nice to say hi to your friends, no? Kaya ang advocacy ko sa mga friends ko na merong dinadanas na same na bangka ngayon, no? Nakasakay sa kapareho kong bangka ngayon. Subukan yung sagwanin papunta doon sa kasi pag nag-stay ka diyan, wala ka pupuntahan. Sumagwan ka kahit nakamay lang gamitin mo, sumagwan ka, makatawid ka sa kabila. Kasi pag nag-stay ka diyan, wala, may tendency baka malunod ka na diyan o lumubog ka na lang diyan. And kagabi nga lang dalawa yung kausap ko na ganun din. Kasi may mga instances kasi na parang tayo kasi yung mga lalaki minsan sa sobrang pagka-alpha natin, hindi tayo nagpapakita ng kahinaan natin, lalo na sa mga partners natin kasi, di ba? Pero deep inside, may iniisip ka rin palang paano kaya mangyayari to or alam mo yun, di ba? May mga parang problema rin pala na pinagdadaanan na hindi mo masabi kasi pakaisipin ng ibang tao, parang ang weak mo naman or ano. Pero guys, sa panahon ngayon, when we talk about mental health, mas maganda yung nangangamusta. Malaking bagay yung kinakamustain, nangangamusta para kahit papaano, hindi ka parang kaldero na napupuno, di ba? So ayun, at least yun. Sasabi ko pupunta ako ng Indang, Cavite, ganyan. And yun nga, no. So nakarating ako dito. Ang sarap dito, guys. Ang sarap dito. Ang ibang-iba sa Manila, sa sobrang tahimik. Walang baha dito, sir, mataas. Mataas ang lugar, correct. Oo, kasi bumaha. dinaanan pa lang kanina, parang paahon ka. At the same time, guys, ang daming green. When you say green, ang daming puno. Mag-inhale ka rito, maamoy mo yung oxygen. Hindi yung tambut yun. Sasakyan. Ang sarap. May mga resorts din ba dito sa Indang? Dito, sir, sa Indang, marami dito, sir. Bago kayo pumasok dito sa barangay namin, dito sa parting Tambo. Nandyan yung mga resort, yung mga ilog na ginawa ng resort. Spring water yung dumadalo. Yan ang hinahanap ko for the longest time. So, may magkano mga entrance and Sa ngayon, siguro nagre-range ng 200, sir. Mura, guys! Mura. Ano ba siya? Parang pinopromote ba siya? Parang tourist destination or ano ba siya? Para lang ba siya sa mga taga rito? Hindi naman, sir. Pang tourist ni sir. Para matagal na yun, sir. Okay. Hindi ko alam. So, ibig sabihin, may parang Pwede bang banggitin, sir? Oo naman. Villa Colmenar. Yan yung kauna-una yun, sir. Shout out to Villa Colmenar. Baka naman. Baka naman makalublob ng isa. Villa Colmenar daw. So, ibig sabihin, for example, like for example, isang gabi na dumayo ako dito, sir, tapos let's say, naparami tayo ng iced tea, pwede tayong Pwede, sir. Nice.
Nice, nice. Dikit-dikit na yun, sir. Tapos yung sa tapat niya, yung Rio Villanuevo. Yan mga pioneer dyan, sir. Oo. Oo, shout out sa inyo, sa mga kaibigan kong nakikinig dyan ngayon na taga-Indang, Walanjo. Hindi nyo sinasabi may mga ganito pala dito. Hindi pa ako pumunta rito. First time ko rito pumunta. Ano yun? Hindi, actually, second time. Oo. Kagandahan doon kasi, sir, yung tubig, dire-diretso siya. Wala siyang chlorine. Yun ang maganda. Spring water, galing At saka talaga sa bukal. nature, diba? Ay, So, sir. may mga ano na rin dito, yung mga nag-glamping. Yung may mga nagdadala ng mga tent, ganyan, camping. Meron dito, sir, sa kabilang baryo namin dito, sir, yung may mga camp dyan, sir, na uso-uso rin yun, sir. Yun, no? Yun, no? Guys, so, try nyo Mga dito. camp, Try nyo bagong dito. tagpuan. Medyo. So, tabi-tabi lang talaga Ay, sir. siya. Ganyan. So, saan galing yung tubig? From bukal siya? or Yung from- sa mga camp naman yan, ang inaano nila dyan, sir, ilog. Nasa tabi sila ng ilog, kaya maliligo ka, sir. Ilog talaga. Pero galing sa bundok ang tubig. Bukal. Or- Bukal dyan, sir. Bukal siya. Bukal. Galing Nice, sa taas. nice. Kasi last time akong pumunta dito, Boy Scout pa yun eh. Way back high school yata yun. Some area here in Indang. So, kung mayroong nakakilala sa akin dyan na kapwa ako Boy Scout nung araw, hindi ko na alam kung saan dito. Basta parang yun yung first time. And that time, siguro syempre mga 20 years ago yun, di ba? Pero ang sukal-sukal ng Indang, parang ganun. Tapos yung mga kalsada, hindi ganun. Rough road pa to, Kasementado, rough road. Itong baryo namin ito, sir, pag gantong panahon, yung mga Putik sasakyan, hindi na Ay, hindi na makapasok. Bumabangat That na sila, time, sir. Oo. Yun yung first time. So ngayon, hindi ko alam na nakarating ulit ako ng Indang. Maganda na ang kalsada, guys. As in, sobrang Concrete ganda. na, sir. Concrete na rin yung mga daanan. Ngayon, ganito. Yung huli kong pinuntahan, shout out to Tom Andalyon. Yan. Sa Bailen. Sa Bailen. Mga tropang Bailen. Meron sila dong I don't know the right name, parang Pantihan or what yata, parang ganun. Falls naman yon, pero ilog din sa may Bailen area. Ang Pantihan, sir, is under pa ng Maragondon. Maragondon. Ito, sir, kabila lang nito, sir. Kasi itong east-west nito, sir, binuksan sa amin. Diyan na yung tawid, sir, Yun Maragondon na. bang east-west na yun? Yun ba yung kalsadang paggabi nakakatakot daanan? Sir, kasi wala pa mga ilaw o mga bagong Tapos ano. nagla-landslide po on the side, di ba? Parang may mga... Dito sa atin, sir, dati, mga landslide to. Itong puron sa landslide to, itong palabas ng Indang papunta sa mga baryo. Pero naayos na yun, sir. Nilagyan na nila ng mga screen. Okay. Kaya wala nang masyadong landslide dito, sir. Kasi last January, parang post Christmas party ng grupo ko, CBNBX. Nagpunta kami sa Calayo, Batangas. Kalayo dito. And we came from Silang, Cavite. So doon tinuro ng Waze, gabi na nun eh. So parang east-west road, sabing ganon. And then, ang haba ng stretch niya. Yung sinasabi yung landslide, sir, pag tawin dito kasi Bailen, lalabas na kayo ng papunta ng way ng Kalayo. Doon, sir, may mga landslide Yun, doon, sir. oo. Kaya Yung mga parang- bundok na binutos doon, sir. Correct. Akala ko nga, Ternate yung tumbok nun eh. Ano na yun, sir? Magallanes area yun. Magallanes, Cavite. Sir, Magallanes area yun, sir. Okay, Yung okay. may lupa pa na parang mapula yung umaagos. Oo. Yun, sir. Magallanes yun, sir. Tapos syempre, di ba, parang walang bahayan. Wala pa, sir. Medyo, ang taas ng talahib. Ang taas ng talahib. Pero, creepy pa dun, sir. Creepy talaga pagkagabi. Yung sobrang pag may nasalubong kang, let's say, motor, Sir. or parang siguro pakiramdam ng motor na, parang sino ba tong nasa sasakyan? Yun mang nasa sasakyan, ang pakiramdam, parang sino ba tong nasa motor? Parang ganun. So, pero, yun na pala yun. Yun na sir. pala yung area na East-west yun. yun, sir. Yun, so guys, no, marami pala ditong mapupuntahan and syempre para makatulong tayo sa komersyo dito sa lugar na to. And also, syempre, para makita nyo yung Tinta Imprenta Shop. Pumunta Welcome. Ayan. So, wag nyong isipin na yung mga kaibigan natin dyan, ganito yan. Baka may mag-comment, ang layo naman yan, dito na lang ako bibili sa taga-ganto. Don't get me wrong, hindi ko inaaway yung taga-Pasay or hindi ko sila inaaway or what, no. Ang sinasabi ko, kaibigan kasi natin si DJ Marks. 'Di ba? So, parang this is also my way of saying thank you to him na kahit ganun siya kalayo, ang ibibigay naman niyang quality ng product is quality. 'Di ba, guys? Yun yung mo doon yun yung extra factor mo doon. Secondly, kung halimbawang bibili ako sa kanya ng product niya, hindi ako yung tipong, gawin mo naman kalahati lang, kaya naman, babaan mo naman. Hindi ganon. I ask for the price and then I'll support that price. Bahala siya kung anong gusto niyang quotation niya ibigay sa akin.
Kasi bakit? Kaibigan mo nga eh. Di ba? Saka na nga, dito ako talaga parang hindi ko maintindihan tong factor na to. Kaibigan mo siya, pero pag tinawaran mo naman siya, parang mo siyang hindi kaibigan. Parang pinatay mo na yung negosyo niya. So, nagsisimula pa lang siya. Ilang months pa lang ba? Ilang years na ba yung in-time renta? Bali, nito lang siya, sir, pumasok. Months pa lang to, sir. Mga February kami okay. start. Si Muning may kalabing. May kalabing-labing si Mimi. At least okay din yan. Sa Manila, lato-lato naman eh. Okay, so since February, guys, kita nyo yun, since February. Ngayon, tapos, tailala ko si kasi ganun ang palaging bukang bibig ng mga nariringgang ko eh. Kausapin mo si ganito. Mayroon siyang, nagtatatak siya ng damit, ganun. Matatawaran mo yun. Parang ganun. Tapos yung tawad mo, to the point na hindi na niya masambot din pati yung sarili niyang puhunan. Guys, kaibigan mo nga eh. 'Di ba? So pag kaibigan mo, suportahan mo yung price as much as possible. Ikaw pa nga dapat na magsabi na, gusto mo dagdagan ko pa ng 5 pesos eh. 'Di ba? Kasi nga tinutulungan mo yung friend mo. Ganun yung point kasi for example, katulad sa akin, hindi ko naman mamasamain or kung halimbawa nangyari sa atin 'to, na kayo diyan nakikinig. Huwag niyo sabihin kayo yung pinapatama ako. Sinasabi ko lang in-example ko lang. For example, kukuha kayo sa akin ng camera, magre-rent kayo sa akin ng camera. O di sasabihin ko yung presyo ng camera. Sabihin na natin, sige, kunin mo yung camera ko for 10,000 pesos. Let's say, ganun. Ang mahal naman, 2,500 lang yung budget ko eh. Kaya nga kita nilapitan kasi kaibigan kita eh. Huwag tayo mag-usap sa presyo. Kaibigan mo ako pala eh. Di pahiram ko sa'yo, huwag mo akong bayaran. Kasi pag tinanggap ko yung bayad mo, maraming implications yan. Una, binababa ko yung presyo ng industry. Sinisira ko yung pricing ng mga kasama ko sa video. Pangalawa, iniinsulto mo ko sa 2.5. Diba? So, parang, okay. So, since kilala mo nga ako, kaibigan mo nga ako, ay bibigay ko naman sa'yo quality eh. Diba? Kung nagninegosyo tayo, ngayon, kung hindi naman ako nagninegosyo sa'yo, huwag mo akong presyohan ng gantong presyo lang kasi ganyan-ganyan. Or else, singiling kita ng tama akong presyo. 'Di ba? Na I mean, so ang sinasabi ko guys, kung kayo kakilala niyo si DJ Marks, pino-promote ko ngayon na meron siyang printing. Secondly, bago niyo siya sabihan ng discount naman, walang pagkakaiba yun sa kwento no, sir, na yung kumain ka sa isang mamahaling tapos nagtitip pa sila. Pero pag bumili sila dun sa matandang nasa bangketa lang, tatawaran pa nila. Di ba? Tama ka doon. Ang ganda nun. Yun, may natutunan ako kay DJ Marks. Pag kumain ka yung mga kainan na yun, sir, ang lalaki ng kinikita. Correct. Yun, diba? Hindi natin sila inaaway. Hindi natin sila inaaway, di ba? We have nothing against, we have no beef against you. Ang sinasabi lang ni DJ Marks, tama yon. Pero pag yung matanda makita mo sa bangketa, nagtitinda, na kaya mo naman, tatawad ka pa. Alam mo naman, magkano lang naman ang kinikita nun. Correct, di ba? So, tingnan mo guys. Tingnan mo restaurant, may service charge na 10%, 20%. Beyond sa kinain mo yun. Baka hindi mo alam yun na ito namang si restaurant, hindi ko maintindihan kung doon ba niya i-charge yung pampasweldo or ano ba yun, additional or what. Anyway, aside from that, bago ka pa tumayo, magtitip ka pa. Yung bariyang sukli sa'yo, iwanan mo ba? Iwanan mong ganyan, di ba? Or kung talagang yung talagang parang westernized ka, kukomputin mo yung 3% or 5%. Ganun yun eh. Merong merong standard rate ang tip eh, parang gano'n. Samantala kumain ka sa Parisan, may sabi mo hindi na matanda, may mga ordinaryong nagtitinda na lang, 'di ba? Grabe ka pa tumingin ng tao, dagdagan mo ng taba, dagdagan mo ng dagdagan mo ng isa pang kanin. Tapos ang binili mo pares, hindi kalamansi juice. Puta. Yung sa profit nun, sir, magkano lang ng profit ng mga ganun? Correct. Sir, compared mo sa mga ganung malalaking Oo. Kumbaga, kung ikaw ang consumer, lagi ko sinasabi yan suporta mo yung kaibigan mo. Yun, kumbaga bago ka magpunta ng ibang mga tindahan, doon ka sa mga friends. Kasi hindi ka gagaguhin yan. Kasi nga kaibigan mo eh. No? Doesn't matter kung bigyan ka niyan discount or what. Alam mo, kung ako sa'yo, ang magandang prinsipyo dyan, huwag kang humingi discount. Tulungan mo siya na lumaki. Kasi once na lumaki yan, ako I can say sa mode of production baka nga pag humingi ka na ng t-shirt, bigay na lang yan. Kasi malaki na siya. Kaya na niya. Diba? Yung nagsisimula, Diyos ko po, ang puhunan niyan, suntok sa buwan. Pangalawa,
marketing yan, ang dami mong kalaban, di ba? Eh, mismo kaibigan ka na nga, sisirain mo pa yung isa mong kaibigan. Wag dyan, dito tayo kay ganito. So, yun lang naman yung, yung tungkol do sa issue na yun. Anyway. Pero advice sa amin yan, sir eh. Ganun talaga. Pagdating sa negosyo, hindi mo maasahan ng kaibigan mo at pamilya. Tamo, ang sakit, di ba? Ibang Ang tao sakit. Ibang tao. In reality. Kaya rin siguro, siguro pwede akong makarelate dyan. Kaya rin siguro, when you say business, merong sinasabi na, don't do business with your, unang-una family members Friends. and friends. Bakit? Kasi nga, magkakasira pa kayo dyan and everything. Kasi kayo na nga yung supposed magkakasuportahan, kayo pa yung mag-aaway. Anyway, lately lang ang partner ko is pinsan ko. Sabi ko, maiwasan natin yan. Paano? Communication. Always. Mag-usap. Tapos, wag naman yung tipong nag-uusap nga kayo pero halos magsigawan kayo. Hindi naman ganun. Anyway, ang point ko lang doon, tama naman doon si Sir. And also, kung sa business nga, mas ibang tao pa yung gusto natin na, yung inaasahan natin. Pero tutusin, mas maganda kung pamilya mo na at kaibigan mo na. Kasi wala ka na kayong ibang i-develop doon eh. Alam mo, sa dinami-dami ng mga natutunan natin sa mga nanakop sa atin, yung sa incheck ang hindi natin nakuha. Sa incheck, family first hindi lumalabas yan. yung ano nila. Hindi lumalabas hanggang yung pera sa pag-aasawa, nila. ganun na rin. Correct. Hindi lumalabas yung pera nila. Kaya, sa atin baliktad eh. Alam mong pinsan mo naglilitrato, sa harapan niya, ipapakita mo kumuha ka ng iba. Yeah. Diba? Okay, kasi hindi ko gusto yung kuha mo eh. Okay, walang problema dun sa hindi ko gusto yung kuha mo. Okay. Pero, wag naman na yung parang brutal na, kumuha ako ng kuya, kumuha ako ng iba, Parang, okay. Anyway, okay. So, tuloy natin. So, nag-start yung imprenta nung February. Pero ang alam ko, sir, talagang mahilig ka na rin sa mga designing. Sir. 'Di ba, mga nasa Photoshop Pag artist ka, nasa dugo na yun eh. Oo, correct. Kasi correct. bata pa lang, yung pagkanta, pagsayaw-sayaw, hanggang sa ganyan. Pero artistahin, sir eh. Oo, tama. Pero itong mga design na to, original mo tong design. Yung mga tinatak mo doon sa mga una mong mga pinost na Original yan, sir. Kung meron mang parang, kasi maano ka ng patent, lalaruin mo lang para para maging sayo. Yung sa copyright na tinatawag. Tama naman yun. Lalaruin mo siya para maging sayo. So, as of now, silk screen, pero sabi mo, sir, meron ka ring mga vinyl. Vinyl. Yeah. Paano naman yung style ng vinyl? Sa vinyl naman yun, sir. Ano naman yun? Yung mga vinyl sticker, tatatak din sa damit. Vinyl na sticker. Paano vinyl? Ano yun? Parang, yun, sir? Dinadaan sa heat press. Hini-heat press kasi yan. Yung binababang gano'n na parang plancha. Okay. So, paano yung design niya? Siya? Parang kinacut out siya? Mayroon kaming cutting machine na hindi lang siya advisable sa yung mga madidetail tsaka multicolor. Mga ganun. Okay. So, ibig sabihin, as much as possible, konting kulay. Para Ay, may nakita ko, pinost ka, parang sticker ng Superman yata yun. Sir, ginawa ko lang yun. Sir. So, yung vinyl sticker naman yun, naman yun, sir, pang mga decals naman yun. Pang sasakyan. Sir, mga decals naman. Guys, kita nyo? Yung may mga sasakyan dyan, punta na rito. Pwede bang mangyari, let's say, sila na lang magkabit? Madali lang ba yun? Kaya naman, sir, kasi ako sa YouTube nga lang kumisa, sir, lang ako sa YouTube, nanonood kung paano yung tamang pagkakabit. So, ibig sabihin, pwedeng hindi sila bumiyahe. Pwedeng kontakin kanila through the Facebook page. Pwede naman yun. Tapos, papadala nila sa yung design, gagawin mo yung sticker, then ipapaship mo na lang papunta sa kanya. So, guys, syempre, shoulder nyo yung shipping, di ba? Or pwede nyo isama na sa bayad. Yung package na yung magkano yung shipping fee. Kasi baka naman mamaya yung shipping fee nyo, mas mahal. Anyway, depende, di ba? Pero at least, binibigyan lang kayo ng option. So, yun. So, kung ganun, pwedeng umabot hanggang Mindanao, ang product. Kaya, sir. Di ba? So, pag ganun. Okay, so meron tayong vinyl, meron tayong silk screen, meron pa tayo mga sir, yung dark transfer na tinatawag, printing. So, for short din. Nag-research ako syempre, sir, dahil alam ko ito yung pupunta ko. Yung daw dark transfer,
pinakapangit na style? Madali siyang ano siya, ano siya sa mabilisan. Halimbawa, may may parties purpose. kinabukasan, kailangan mo ng mabilisan. Yun ang kanilang ginagamit. So may purpose din Tsaka pala. mas cheapest siya. Pero, ako tatanungin, silk screen ako eh. Sa talaga, sa ng printing, silk screen ang Ang pinakamatibay, magandang quality. Kasi nagbibuild talaga siya sa tela. Oo, Nagiging na siya, part na ng tela Part na ng talaga. tel. So kahit ilang beses mo Hindi siyang mo labahan. Yun nga. Punit na yung damit, pero yung Buhay pa nandun yung pa rin. buhay pa yung design. Design, Oo, yun. That's why I like the silk screen style. Pero pag tinitingnan ko nga yung gamit mo, sir, ang layo dun sa mga parang alam kong traditional na film. Anong tawag diyan? Bali, Silk screen printing. silk screen kasi humabol na rin sa mga ganyang yung paghiwa-hiwalay ng kulay. Humabol na rin siya, ginagamitan siya ng computer bago mo gumawa ka siya ng screen. Kaya lang, nandun pa rin talaga yung mano-mano na kailangan mong hagudin. Correct. Kasi nung high school yata namin yun eh, parang gano'n. May elective class kami, parang gano'n. Isa yan sa parang tinuro or hindi ko na maalala or natutunan ko lang. Magkakat ka pa ng bubutasin mo. Correct, tapos hihilahin mo tayong hilang-hila. Ngayon kasi kahit yung pag-stretch ng screen, may machina. Para mas madali siya. na. Para I-stretch mo siya na ganun. Mas maganda yung pagka-stretch na noon. Stapler. Oo. Yun. Yan, may stretching machine na tinatawag sila. Oo nga. Excited na akong dumating yung i-sponsoran nila na shirt. Ay, shoutout kay wife mo pala. Anong name pala ni ma'am? Nanette. Si Ma'am Nanette. busy, nag-edit. Yan, shoutout to Ma'am Nanette. Siya yung nag-i-edit din ng mga design. Yan. So, dalawa sila na gumagawa dito. And, okay. So, any other product ng printing? Meron pang iba? Marami. Lahat ng printables materials. Kaya naman, yung sublimation. Yan. Sublimation. Maraming nagagawa sa sublimation. Kahit sa t-shirt, sa mug, sa mga mousepad. Ito yung dry fit na damit. Opo. Nice. O yun, guys, no? Souvenirs. Pwede to. Mga souvenirs yan. Marami Yan, sublimation na nagagawa. Yun. Cups. Sublimation Mugs. yan. Mugs. Diba? Tapos, yun nga, yung mga pang... folding pan na bilog. Yan. Ngayon, collection. Yun, yung pwede yun Ay, sakto. Yung, meron akong pinsan, si Kuya Brandy Alquiros. Tatakbo siyang barangay chairman sa Quezon Province, yan, sa, I forgot the barangay. Basta kung mayroon taga Quezon Province dyan, ayun. Yung mga iba pa dyan, meron akong mga friend. Like, shoutout to Kagawad Tuno Bulaong ng municipality ng, Muntinlupa. Ayan, kung kailangan mo ng pang souvenir, pwede dito. Ayun, mas yun kasi mas cheapest yun kasi sa mga t-shirt, yung folding pan. Nakita ko din lately, meron kang parang ginawang tickets. Ayun, mga tickets nito lang yun na nagpagawa sa amin ng raffle tickets. Yun, raffle tickets, guys. Perforated na. Merong mga pang... Perforated na. Tapos naka-serial number. Ayun. guys. Naka-series na po yun. Ayan, kumpleto. Yung mga kaibigan natin dyan na, mga kapatid natin, mga brothers natin and sisters dyan na palaging merong raffle or raffle for a cause, ganyan. Dito, pwede tayo magpagawa dito kay DJ Marks. Tapos, ano pa, other than that? Ano pa ba? Marami pa. Lahat ng, yung mga eye-delays. Ayan, eye-delays, lanyard. Yan. Ano din to? Lanyard. Sublimation din to. Sublimation. Under Ayun. sublimation. Tapos yung card niya, under, naman siya, piniprint ninyo. Tapos yung dumadaan siya sa cutter. Yun. So, yung mga estudyante na gustong magkaroon ng personalized na lanyard, pwede ba? Pwede silang tumawag. Ayun. Guys. Sa mga, sa schools. Yan. Meron bang parang contact number na pwedeng official na meron po kami dun sa page namin. Natin. Sa page na lang. Punta nyo na lang sa page. Mas maganda na yung pumunta sa page, di ba? And don't forget to hit like or follow. Di ba? Yung kanilang Tinta Imprenta. Yan. Sana dumami yung mga nagpa-follow sa inyo, sir. No? And, okay, talon tayo to the next na racket, na project. May nagsabi sa akin, pag racket, may niloloko. Kaya dapat project para trabahong seryoso. Tagline parang yun. monkey rin pala. Parang monkey business. Pag racket kasi parang ano lang parang walang effort parang ganun. So ang sabi ni Direct Mitch Amurao,
the voice of TV5, sabi niya, pag racket, may niloloko. Pag project, trabaho seryoso. I don't know kung tama yung pagkakalinya ko noon. Pero maganda yung sinabi niya, dapat project. Siya po, si DJ Marks is bukod sa DJ siya, no? So DJ siya. Invest din siya ng sarili na niyang gamit. So when you say gamit, meron siyang sound system accompanied by lighting system. Dito rin sa may pangalan na ba? Naka-register na ba? May pangalan na ba yung Marks Basic License Sounds. So basic pa lang Basic muna. lang po. Okay, pero professional naman. Guys, when you say basic kasi sa lights and sounds, yung basic na Setup. Setup. So may mikropono, may mixer, may speaker. That's it. Mayroong tumutugtog na source ng music. That's the basic. So kapag gusto mo ng more than that, let's say for example, monitors, Ang mga sa concerts na. concerts na sa banda, platform. ganun, oo. Mga 10 mikropono or 20 mikropono. Yun, more than basic na More yun. sabi yung birthday parties lang, mga Yeah, ganun. ito, mas more of parang mga basic meetings, conferences. O kaya yung, pwede rin ako dun sa yung umiikot na sasakyan, mga ganun. Mga pesta. Oo, May truck kasi ako eh. Ayun, nice. May multicab na pwedeng... Yung mga tumatakbo diyan na Ayun, pwede. yun, Sa elections. pwede niyo siyang isama sa mga meeting di avance niyo, guys. No? Tapos pwede rin siyang sumama sa mga bang tawag, motorcade. Motorcade. Yan. Kasi meron siyang truck pala. Ay, nakita ko sa labas kanina. Yung bagong Si Sargento. Iba na Si talaga. Sargento yun eh. Iba na talaga, mga kaibigan. Idol ko na to talaga. Idol ko na. Merong truck sa labas, guys. Bagong bili lang. Kailan mo lang binili? Nito rin lang yung May. Sineta ko siya na parang siyang 6x eh. Oo. Yung upo niya, paleta lang na parang 6x. Tapos tumakbo, parang 6x. Tapos yung tambucho niya, pinasisipol ko rin eh. Okay, yun, guys. So, ibang klase. So, kumbaga, yun ang magandang marinig, 'di ba, sa mga kaibigan mo. Yung kasing mayroon kasi mga kaibigan na na against sa yung Yung mga hilig mo na hindi yung parang parang akala mo friend mo siya pero nginingiwian nila pag nakita nilang nagpo-progress ka o nagsasucceed may ka sa kasama kasing ginagawa mo. inggit pag ganun. Wag ganun. Oo. Ako naman, dapat isasama mo rin yung mga kaibigan mo. Kung aangat ka, sama mo yung kaibigan mo. Correct. Ako, ganun din naman ako eh. Tama. Sa mga kaibigan ko, sinusupport ko naman siya. Pakinggan nyo, guys. Kasi, in reality, dapat talaga ganun. Kasi pag ganun, may inggit. Ibig sabihin, alisin mo yan. Meron ka kasing kaibigan mo lang na lagi mong kasama. Meron ka kasing kasama mo pero hindi mo kaibigan. Yun. So, alin ka doon? I-comment nyo sa baba. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? Kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Parang ganun lang. Parang ganun din yun. Hashtag, ang hugutin mo. Puro hugot Hugutin mo, ayun. So, nakakahugot pala itong iced tea. Oo nga eh. Yung iced tea natin, iba eh. Ibang datingan kasi medyo may presyo siya, guys. Nahihiya nga ako dahil branded eh. Anyway, yun, so may lights and sound. So, super perfect siya for birthday parties. Yan. Sa mga previous podcast ko, sabi ko meron din ako. Pero yung akin, PA system naman. Okay. So, public address lang siya. Ito talaga, pangpartihan talaga to. So, bukod dun kasi monitor speakers lang yung gamit ko eh. Ito talagang kay DJ Marks. Kaya nga siya DJ, di ba? So, pangbugahan to. Di ba? Anong mga gamit mong speakers dyan? Yung 18. May dyan, may 15, may yung subwoofer ko naka 18 yan. 18, di ba? Guys, pang bugbugan yung tunog na yun. Magkabugan ng dibdib yan. Yung mid ko naka 12. Naka-crossover ka na rin. Hindi ko pa siya ng crossover kasi iisa pa yung amplifier ko. Okay. Bala ko pang mag-invest. Pero Unti-unti. ang tawag dito, naka-ilang watts ang amplifier mo ngayon? Amplifier ko is parang sa siya, mababa siya, 1-2 pa lang, kaya hindi ko siya sinasagat. Malakas yan, 1-2 Kasi pag ganun, hindi ko muna sinasagat kasi baka hindi niya kaya. Baka masunog, baka bumigay. Pero ilang beses na rin na ako nasusunugan eh. Yun din yung ng ganyan na
sasabihin ganito yung price. Kasi pag pag nasiraan ka ng gamit, mahal din yung paggawa eh. Oo. Tsaka nag-i-invest ka rin naman dyan eh. Oo, tsaka Kaya hindi, talaga, hindi naman porke sinabing nasira, ikaw na yung may kasalanan doon, di ba? Kasama kasi yun kasi ginamit sa labas. Tsaka at the same time, yung bang binigay sa yung kuryente, kasi minsan sa technical, kasi minsan hindi nila kinoconsider yun eh. Yung bang binigay sa yung kuryente sa venue, let's say, ano ba yan, regulated ba yan, hindi ba yan napapluctuate? May mga ganong mga issue yan, kaya nakakasira din ng gamit. Anyway, so sige. So maganda yung speaker niya, no? Sabi niya, 15 yung mid. 15 yung mid, 18 yung... we were talking about the size of the speaker. The larger the diaphragm, the circumference ng ng speaker, mas malakas ang naibubuga niyang decibel ng tunog. Yan. Yung sinasabi naman niyang amplifier, that's the equipment that drives the speaker. Compatible system. Oo. Dapat ganon. So anyway, Baka tinahan tayo ng mga technical siya. hindi. Technician. Hindi, walang problema. Ako kasi dyan. hindi ako masyado sa technician. Hindi, pero yun ang objective naman natin, hindi naman tayo mayabang na tao. Kung mayroong magturo sa atin, tatanggapin natin. Ayun Kasi nga. hindi naman natin sinasabi na perfect tayo eh, di ba? Ako sabi, ba't hindi ka lumalabas na Kasi nahihiya ako kasi hindi talaga ako as a technician. Hilig ko lang talaga na mga ganyan. Tapos nung sabi ko, pwede naman. Kaya lang natatakot ako kasi ako naman may makita sa akin. Parang mali yung iko-correct ka. Sa akin kasi, turuan mo ako. Correct. Diba? At saka, Kasi ako ganun din ginagawa ko. In a nice way, sasabihin ko na ganito, gawin mo. di ba? Kasi yun na yung na-experience mo na style. Kasi pagka ganun, halimbawa, may lumapit, mali yan. Yung mga ganun. So ano ngayon? After that, period na, di ba? Sinabi mong mali, anong dapat kong gawin? Dapat ganun. Ganun dapat. Kasi ako napipikon ako dun sa yung nagyayabang lang na, mali yung ginawa niya. Ano ngayon, nakatulong ka ba? Kasi diba? ako, bago ko, parang inaalam ko muna kung tama ba din yung ginagawa ko. Oo. Kaya nung, nahihiya kasi ako na may kumurek sa akin na gano'n. Kaya nung una, I respect that. I respect that. Talagang, kaya within the area ka lang muna. Pero kasi, ang motivation ko naman sa'yo, sir, ganito. If in case may offer sa iba, grab that opportunity. Ngayon, for example, if you need somebody na maging confident in terms of the technical side, i-add on mo na lang siya sa cost. Marami tayong makukuha diyan na parang somebody who will be the head technician. As for the business sake is at least it gives you additional na kumbaga parang opportunity. Pero hindi ko naman sinasabi guys na pakakaririn naman ni sir kasi importante yung sinabi niya na hilig niya yon. Masaya siya doon. Ito yung nangyayari karamihan sa mga nagninegosyo na bumibitaw sa dulo. kasi hindi nila buhay, hindi nila hilig. Correct. Kaya bumili talaga ako ng mga equipment ganyan. Unti-unti. Kasi hilig mo rin talaga. Hilig ko, kaya nabuo. Tapos nung nag-retire na ako, sabi ko, subukan ko ngayon lumabas. Kasi nandyan na yan eh. Kasi tingnan nyo guys hanggat hilig mo yung isang bagay, hindi ka nakakaramdam ng pagod. Totoo yan, sir. So, di ba? Halimbawa, naghahanap buhay tayo, nagtatrabaho. Gusto mo yung trabaho mo, kahit na bull outin ka, kahit na murahin ka, hindi ka nagsasampa ng kaso, hindi ka nagrereklamo kasi gusto mo. 'Di ba? Pangalawa may kasabihan, like for example ako, 'di ba? Hilig ko yung ginagawa ko, so hindi pakiramdam ko hindi ako nagtatrabaho. Na pag sinabing, uy, 8 oras ko nang ginagawa to, tama na. Hindi. Bitin nga sa akin yun kasi gusto ko nga ginagawa ko. Katulad ngayon, nagpa-podcast tayo. Gusto ko tong ginagawa ko. Sabi ko, uy, malapit nang mag 1 hour ulit. Pero sabi ko, malayo pa, marami pa kaming topic. Kasi gusto ko yung ginagawa ko. So, huwag niyong hayaan din na sinasabi nga ni DJ Marks na dumating yung point na hindi mo na, mawala na yung hilig mo dun sa bagay na yun just because of kailangan niyang mag-compromise dun sa mga bagay na hinahanap na ng ibang tao. Hindi na siya yun. So, ganun din. So, for example, katulad niyan, may nagsabi sa kanya, ay, bili ka ng ganito dyan, kailangan mo may ganito dyan, kailangan mo ganyan dyan. Beyond na nga yun sa gusto niya eh. Di mawawalan siya ng... Pwede naman, sir. Kaya lang, yung, syempre, pag-iiba na yung mga setup, yung level ng, nag-iba na rin yung price. Correct. Kasi nagdagdag na equipment. Pero kung halimbawa, kung gusto mo,
kahit mahal yan, iiim mo. Di ba? Pero kapag yung na-influensya ka na kaya mo na lang siya ginagawa kasi parang meron ng ibang Sinabi reason. Oo, o sinabi lang or gusto mo lang din magyabang. Di ba? Or, di ba? Parang hindi na siya reasonable pa para ganun. No? So, I mean, siguro nagigets nyo yung ibig sabihin din pagka gano'n. So, mag-comment kayo dyan sa sa Spotify. Ngayon ko last episode lang namin na pagkwentuhan na meron palang means para mag-comment dyan sa Spotify. Pero pag lumabas ito sa YouTube yon, comment kayo dyan. And aside from the sound, meron ka ring ilaw. Meron basically na mga ilaw. Anong Kasi mga ilaw? Lapit kasi para yung mga part light natin. par light. So, yung mga par light natin, digital ka na, sir? Or, ibig sabihin, ano ba to? Yung mga 1 watt, 3 watts, or... Ano pa lang yun, yung... Ano yun? Mababang ano pa lang, LPO1 ba yun? LPO1 ba yun? yung mga ganun pa lang. Maganda yun. Kasi meron akong binili. Shout out kay Ma'am Teresa. No? Sa kanya ko binili sa marketplace. Pangbahay lang, manipis lang. Manipis lang, pero nakakailang hindi ko naman nininegosyo rin. Kumbaga parang may pangalawang birthday party na sa family na dun ko nagagamit. Okay siya. Tapos sabi ko nga gano'n, siguro kapag yung panglabasan, dapat yung may likod na. Yung malalaki na. Yung malaki. Yun na rin yung gamit mo, sir. Yung manipis pa lang yung ginagamit. Ay, manipis din. Nice. Bala ko ding mag-invest doon pag talagang kasi dito rin lang naman ginamit. Kaya yun pala. Pero other than special lights, meron ka na moving heads, beam. Meron akong moving heads na isa. Isa pa lang. Oo, yun. Anyway, so bukod sa lights and sounds, bukod dun sa alam ko na. May nakita ako kanina. Bago lang yun, sir. Ikaw mag-explain. Sige, hindi ko alam. Bali, nag-franchise kami ng milk tea at food business sa The Purple Blend. The Purple Blend. Ano ba to? Filipino-owned? Filipino franchising company siya, nakabase siya sa Pasay, pero marami na siya na-reach nila kahit hanggang Mindanao at Visayas. Marami na silang branches na marami na nag-franchise. So, ikaw, distributor ka? Or franchisee? Kinuha namin yung distributor kami sa silang area. Okay. Lahat ng franchisee na silang area, kami sa inyo yung kumukuha ng product. Guys, idol talaga. Baka naman. Sa susunod, kaya kami naka-iced tea kasi. Susunod may gatas na milk tea. Milk tea na milk tea. Pero mas gusto ko to. So anyway, so the Purple Blend, pero ang pangalan na nagagamit nyo is the Purple Blend din. Pwede kang mag-create your own. Bali dito, naglagay ako ng paleta kape. Kasi yung motif namin, puro paleta na Yung Palo China ba to? O yung sa mga cargo, paleta. Yung mga ginagamit sa cargo, yung pansabi nila. Since merong kaming resources. Business mo rin ba yan? Hindi naman sir, pero kung gusto nyo, pwede naman akong gumawa. Kasi yun din ng kasi hindi perfectly yung pagkakaano ko, kaya hindi ko may market. Hindi, pero at least napapractice mo, di ba? Nasa naman yan eh. At the same time, bukod sa paleta guys, electrician din po siya. NC2 passer po. Ayun. Alam nyo, itong yung mga tipo na kaya natin din siya ginest din talaga kasi Lodi po siya, Lodi. Sana ma-inspire kayo. Yung mga tatamad-tamad dyan, sana makuha yung inspirasyon si DJ Marks, no? Marami siyang diskarte sa buhay na hindi, kumbaga parang alam mo yun, di ba? Kasi, minsan kasi ayaw ko ng sa isang araw, yung alam mo yung naging natin sir sa servisyo na kailangan productive. Correct. Kaya ina-apply ko pag nasa bahay ako. Kailangan may magawa ako kahit ganito lang makapagbuo ako ng isang lamesa. Kailangan ko mag-productive ako. Hindi parang nakatanga ka lang na wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa maghapon. Correct. Tama kahit yun. na-recharge na ako na Guys, tingnan nyo, no? Nakaka-inspire, no? So tuloy natin. Sige, so paleta cafe. Ayun, tapos, so ibig sabihin, more than the milk tea, may kape. May mga iced coffee, brewed coffee. So, tambayan na to. Venue na rin talaga siya. Pwede siya, sir, kasi yung garahe ko po medyo maluwang. Nilagyan ko nga ng mga paleta. Since na may resources kami sa paleta, nakakapagpokpok naman ako kahit kamay napupokpok. Guys, sobrang saya nung after call nito at saka yung iba pang mga magiging guest nito. Si shoutout sa'yo, Noy P.
mga mahilig sa kape, ang dami na natin sponsor. Ay, Northern Taste Coffee, yan. So, although kahit na mga kape sila, hindi naman sila magkakaaway-away kasi yung isa nasa Bulacan, yung isa nasa what's this sa norte, isang lugar sa norte, taga doon si Tap Argentera sa Nagano siya ng coffee business doon. Northern Taste Coffee. Ano nga ang lugar to? Nakalimutan ko yung lugar ni Jessica Soho. Ano ba yan? Sign of aging? Di umano, nasa norte sila. Oo, yun. And then ito is Paleta Cafe, Indang Cavite naman. So, 'di ba? So iba-ibang lugar hindi naman sila mag-aaway-away. Kung nasang lupalop ka ng Pilipinas, may nag-i-sponsor sa Buhay Rock and Roll ang podcast show ng kape. So, hindi, pinangunahan ko na baka mag-i-sponsor ka rin ba as cafe sa show? Basta naka-subscribe, sir. Yo, matik. may libre siomai. Kasi meron din kami mga siomai, takoyaki. Kasama na doon yun sa Paleta Cafe. Po. Grabe, guys. Grabe, oh. Tapos ibig sabihin, ano na siya, shawarma. Open for tambayan na siya. So, parang ikaw na rin magiging barista doon. Opo, kukuha ko ng taong mga kasi mahirap mag-isa. Tapos at the same time, yung product mo inside, nadidistribute mo pa sa iba pang gustong mag-business. Yun naman yung isang ano doon na ano. Tapos kasi kami maglagay ng 2 store. Kaya since yung misis ko nakabase sa Silang, yung isang store namin nasa Silang bayan. Saan banda sa Silang? Sa Canario tawagin nila yun Villanueva Street. Villanueva Street, sa may bayan. Sa bayan. Doon talaga yung area namin kasi since distributor kami doon, doon kami maglalagay ng ano. I forgot the name of the mayor mayor ng Silang. Nalimutan ko yung pangalan. Kilala mo ba? Bata pa yun pumalit. Shoutout sa iyo, Mayor. Pasalamatan kita kasi kung makarating to sa mga taga Silang, no, yung last fiesta ng Silang, boses nung ex-girlfriend ko yung kumakanta doon sa kanta ng Silang nung last fiesta ng Silang yung ano. So, shoutout sa iyo, Mayor. Nakapagpa-picture nga sa si Esme. Kevin Amutan. Sa mic. Mayor ato ano? Bali yung sa Silang, sir, si Mayor Attorney Kevin Amutan, sir. Okay. Yun na. Shout out Mayor Attorney Kevin. Thank you very much for the warm welcome po dun sa misis ko nung pinatawag nyo siya. Nag-call siya, nag-courtesy call siya sa office nyo nung pinatawag nyo siya because of yung song na ininterpret ni Mrs. is yun yung nanalo at napili nyo for your last festival. I forgot the Candelaria Viva parang ganun festival silang festival parang ganun. Sumilang Festival yon. Sumilang Festival, correct. Correction lang, Mayor Kevin Amutan Anarna. Okay. So yun. So para safe, Mayor Kevin. Baka naman. So yun, no. So shoutout sa mga taga Silang. Shoutout kay Ma'am Cynthia Gaya ng DOST SEID. Yan, taga Silang din yan, and to your daughter also and son na taga dyan sa Silang. And also to Direk Allen Velez ng Volant Bootcamp, kay Ma'am I forgot to Miss Susobrado ng Volant Bootcamp diyan sa area ng Batas sa Silang. Yan. So while DJ Marks is having a break, so samantalahin ko si kapatid na Jervin, yan, si kapatid na anong pangalan nito? Sign of aging. So sorry. Biglaan din kasi impromptu talaga. 'Yon. So shoutout sa inyo diyan sa mga taga Silang since na pag-usapan namin nga na yung about sa Silang. So yung the purple blend na sinasabi ni DJ Marks is yun nga, na meron pala doon sa may area ng Silang. So shout out dun sa mga nakikinig diyan. Silang is about 15 minutes or 10 minutes away from Tagaytay City. Yun. And kumbaga parang after
Dasmariñas, Silang na, parang ganon. Yun. So yun yung area. Also, gusto ko na rin mag-shoutout, no? Shoutout to Horizon Bar sa San Luis, Batangas. Yung owners, yung mag-asawang owners, thank you very much for your warm welcome. To Aftercold also, thank you very much. To Usapang Tormots na vlogger. Na-meet ko siya last night. Sir, thank you very much. Nag-subscribe na ako sa page mo. To Forsaken Dal, si Christian, yon. Shoutout din sa'yo dyan. And also, I would like to say shoutout to Captain Pasio, Gilbert Pasio. Yun nga, thank you very much, sir. Ikaw ang sunod nating magiging guest, no, sa ating podcast show. Abangan mo na, Ma'am Ina at saka Red. Ayan, mag-schedule na ako sa inyo ng podcast. So, balik tayo, sir, no? Sabi ko kanina. Pasensya na, iba yung volume ko kasi pagka nagre-record para at least malinaw. Sa Silang nakapwesto yung isang opisina for the purple yun, blend. Since na doon kami distributor, kailangan maglagay din kami po. Oo. So, ang sistema, if you want to, paano ba siya? Mag-franchise din? Pag gusto nyong mag-franchise, pwede namang kumontak sa amin. Namin sila sa main office. Bali, ang main office nila po nasa Pasay. Or, kung gusto naman nila na parang magtayo sila ng ibang name, pero yung product will be from your brand. Okay. So, meron na bang Facebook page? Sa ngayon, on process pa yung meron kami isang Facebook na yung Kubilya Small Biz, nandun siya. Pero gagawa namin ng sariling Facebook page yung... Okay, so ganito na lang guys. Para for the meantime, baka sa season 2, pagbabalik ng DJ Marks, buo na yon. Pero sa ngayon, punta muna kayo sa Tinta Imprenta na Facebook page. From there, merong contact details or pwede nyo i-message yung mismong Facebook page na yon. Tapos kung gusto nyo mag-business ng milk tea and others, like mga siomai, shawarma, takoyaki, ganyan, and kape also, pwede ba kayong magturo or nagbibigay ba kayo ng seminar? Doon sa The Purple Band, company ng MLSN, nag-ano sila ng may video tutorial, tapos meron silang face-to-face na tuturuan ka kung paano ginagawa talaga. Okay. Pero yung kung pwedeng mga tips and parang ganun, tips and techniques kung paano magtayo ng... Ang ginagawa kasi nila, umiikot sila by municipality. Halimbawa, doon namin sila nakakuha kasi pumunta sila ng Indang, nag-i-input drive sila kung, syempre, pinakikilala nila kung ano yung business na yun, inaano nila, lahat. Pati yung pambobola ng ROI, kasama yun. Correct. Lahat pinapaliwanag nila doon. Yun, doon namin sila nakuha. Kung gusto nila, sa area nila, pwede naman na i-request kay Purple Blend na mag-import drive doon sa area. Yun. So, punta kayo doon sa Tinta Imprenta Facebook page, mag-message kayo doon, kausapin nyo po sila. And yun, malay nyo, di ba? Malay nyo, mag-click din yung inyong milk tea business. Di ba? At least, ikaw ang boss ng sarili mong opisina. Di ba? Ayan yung magandang ngayon eh. Yan ang magandang thinking ngayon na aside from your active source of income, meron ka ring passive source of income. Ika nga ni Chinkitan. Di ba? So, dapat may mga ganun ka. Dapat hindi ka mag-stick lang 2-1. Lalo na dito sa Pilipinas. Diyos ko, pag isa lang ang source of income mo dito, wala. Talaga, as in, hindi ka aasenso, maniwala kayo sa akin. Maging ano ka rin. Maging, ano bang tawag mo dyan? Yung madiskarte ba? Oo. At saka, anong tawag mo dyan? Yung mapanuri. Siyempre, mapanuri. Ibig sabihin yung ginagawa niya, yung maraming, kumbaga parang, ano bang word to? Ano ba nangyayari sa akin? Yung, wag mag-sticks lang sa yung pagka yung parang, wala na akong ginagawa, okay na ako. Hindi, yung parang, multitasking. Hindi, parang ganun eh. Hindi, parang ibig ko sabihin, pag nakita mo na parang wala kang, parang isang araw, parang mahaba pa yung oras na nanonood ka ng Netflix,
Productive ka dapat. Yun! Be productive. Yun yung term. Yun yung gusto kong banggitin talaga. Which is correct. Kasi kung, let's say, isang oras, nag-i-scroll ka ng Facebook ng ganyan. Hindi. Siguro 15 minutes, that's enough. Then, gawa ka ng ibang magagawa mo na maging productive ka. Kasi hindi ko naman sinasabing totally masama mag-Facebook, di ba? Just give it time. So, I think we have one episode already. Ayun, no? Nakabuo tayo. Lahat ba nabanggit natin? Lahat ng mga businesses mo? Lahat ng meron ka ngayon na nabanggit ba natin? O meron Nabanggit pang naman. iba? Monkey business kasi, hindi pwede. Ay, iba. Racket na racket. Hindi kasi. Okay na, nabanggit naman sa imprenta, Printing. sa coffee shop, Yan. tapos yan. yung sa sound Sound system. system, correct. Yun lang naman. So, yun, no? Sunod kong i-guess is nakababatang kapatid ni DJ Mike, hindi, anak niya. Kasi baka sabihin niyo matanda na si DJ Mike. Rakista. Hindi. 90s to, 90s. So, Rakista, yun, si Jomar. Jomar. Yun. John Marlo. Yan, yun ang kanyang pangalan. I-guess natin siya and baka yung mismong banda niya available sana, no? Para dun tayo sa coffee shop na nakapwesto. Pwede. O, kapag available yung buong banda niya, then the best yun. Ang dami naming mic. For sure. For sure. Makukumpleto yung lahat sila may mic. And may mga mic stand pa yan. For sure. So, yun. So, the next time, siguro pagka yung ready na yung shirt or by the next time na dumalaw tayo dito, i-schedule natin, itapat natin na nandun din si Jomar at doon natin gawin yung ating next podcast. And so, sana with si Ma'am, no? Anong first name ni Ma'am? Nanette, si Ma'am Nanette na, no? Para mapag-usapan natin ano yung nag-improve sa business, baka may mga nadagdagan, lalong-lalo na yung coffee shop. Excited tayo doon sa coffee shop kasi nga Paleta Cafe. So, kanina nakita ko na yung ilang mga tables and chairs. So, for sure, siguro mga 5 pirasong tables pa yan, no? Yung sa silang namin, Kaperaso. Kaperaso ang pangalan, guys. Bakit Kaperaso? Bakit? Kasi yung area namin, maliit lang. Maliit lang. Kakapiraso. Kita mo artist din talaga. Kaperaso. Di ba? Zay. Oh, ang ganda. Maliit lang kasi ganda, kaya ganda. Kaperaso. By that time, baka pwede itong tayo naman mag-podcast. Pwede naman, sir. Diba? So may promote naman natin yung venue na yon sa Silang. O, kita nyo, guys. So, may indang na tayo, may silang pa tayo, tapos yon. So, thank you very much sa mga nakikinig. Shoutout! Bago natin tapusin, sige, shoutout. Shoutout muna, shoutout. Batiin natin. Si Ma'am Nanette, binabati namin. Busy na nun, nag-e-edit na. Ma'am, pakita ka naman sa camera. Para ano naman. Yan. Ito na. Ayan. Oh, pakita natin, Ma'am. Ito. Yan si Ma'am Nanette, guys. Ay, Nag-ano siya ng mga mags saka mga pins may order siya ngayon. Hindi. Uy! Sponsored na. May souvenir pa, guys. Tingnan nyo, guys. Pakita natin, Ma'am. Uy, tingnan nyo naman, guys. Oh, tingnan mo. Oh, kita mo. Mayroon pang souvenir. Thank you, Ma'am. Thank you very much. Gumagawa siya kasi pag nag-open kasi kami naman, mayroon kaming promo na pag nakag-avail ka ng 200, pwede kang bumunot, makakuha ng mug or shirt. Galing! Yun yung promotional namin sa opening. Galing. Kaya pinaplano pa namin. Baka gusto mo, on one of my episodes, magpa-raffle tayo. Parang ganon. Let's say, halimbawa, manalo ng isang mug, for example, di ba? So, ganon. Pero, dapat, aside from that, nakasubscribe sa Paleta Cafe. Yun, guys. Oh, any shoutout muna, batiin natin dyan, yung mga kaibigan natin. Lalo yung mga naiwan natin doon. Shoutout sa Batch 2 Port. Yun. Shoutout, Batch 204. Marami nang nag-retire or nandun pa sila? Marami nang sa mga kabatch ka na nag-retired. Okay. Batch 204. Padayon lang. Padayon lang. And also, follow nyo, syempre. Supportahan nyo itong episode na to. Follow nyo yung podcast. Yan. And subscribe to our Facebook and YouTube channel. Okay. Saludo. Sa Walang Tikas Matinag, Eagles Club. Yun. Hoy, Shopee na naman. Ano yan? Laging guest yan sa mga podcast ko. Shopee. Anyway, yun. So sa mga Tikas, Matikas. Walang Tinag Matikas. Walang Tinag Matikas Club. Eagles Club. Ayan. Ng Philippine Eagles. Indang. Sorry.
Fraternal Order of Eagles. Philippine Yeah, Eagles. Philippine Eagles, yun. Sorry guys. Fraternal Order of the Philippine Eagles, yan. So, shoutout sa inyo. And who else? Tropang Chaos. Ayan, Mga syempre, yung kababata ko Chaos, dito. Chaos Company. Yan, shoutout sa inyo. Isang episode nga, i-dedicate natin to yung mga tropa. Pwede naman. Meron akong medyo, dun yung tahimik lang. Yung parang Rodel ko. Yan. Yung tahimik lang yun. Shoutout Idol Rodel. Parang si Mark yung tahimik lang yun. Nice. Sino pa? Baka pwede nating i-shoutout pa. Sana mag-subscribe kayo pag sinoutout kayo, ha? Dapat ganun. Mag-subscribe yan. Yan. Support. Idol Rodel, ha? Idol Rodel. Shoutout. Busy sila sa yung banang business nila malaking business nila. Nasa sila yung Hermosa, dito, yung ginagawang parang subdivision siya. Okay. Ano siya? Nasa Parang construction? Sa sales sila Ng mga lupa. subdivision? Ng lupa. Baka naman. Parang Rex. Shoutout sa'yo, parang Rex. Ayan. Shoutout, baka naman. Ayun. So, meron pa, sir? Meron pa ibang shoutout? Wala na Wala. Yun. So, of course, shoutout sa mga dati kong mga binanggit. Gagawa ako ng bagong list. So, as of now, shoutout to Kuya Romy. Thank you sa pagsama mo sa akin dito. Puyat na puyat ka kagabi. Pero still, sinamahan mo pa ako dito. Shoutout to JC. Thank you to Jerbil. Thank you, and to my lovely wife, syempre, to Cheryl. Shoutout sa... Maraming salamat sa pagsuporta mo sa lahat ng mga kalokohan ko at hindi mo ako iniiwan. Pagka ayaw mo na... Walang iwanan pa rin. Huwag naman, please. Anyway, so that's it. So mag-iced tea kami. Thank you very much for staying until this time, and for tuning in and listening to Buhay Rock and Roll. So ayun, tulad ng sinasabi ko, simulan mo, paano yung lyrics natin? Simulan mo sa pangarap. Ayan, yung minimiti. Ayan. So that's the theme song, After Image. Pagtawid. Hindi. Tulay. Yung kinanta natin, yung lyrics na yun, simulan mo sa pangarap ang iyong minimiti. Ikaw rin Ani. Hayaan mong lumipad ang isip sa lawak ng langit. Between At ikaw Mangarap ka. So that's the title yon. Mangarap ka. Yun ang title. Alam ko pagtawid. Yung pagtawid, iba naman yung lyrics, di ba? Yun. So anyway, maganda yung napili naming song for this episode. So Mangarap Ka. And syempre, hindi lang basta mangarap, di ba? Sabi ko nga kanina, sumagwan ka towards that goal. Hindi lang basta nangangarap. Kailangan may kakakanid na action. Yan. So guys, thank you very much. That's it. And rock and roll. Rock and roll.